Hi guys! So, welcome back to my channel and welcome to another episode ng Toyota Fortuner Review. So, for today's video guys, ay ang isi-share ko naman sa inyo ay ang quick review ng Toyota Fortuner 2024. Pero this time guys, yung Q variant. Same ng ating model. Kaya lang yung model natin, yung unit natin is Fortuner Q 2022. Yung i-review natin ngayon guys is Fortuner Q 2024. So may mga changes sa kanya. Yun ang ating i-review ngayon. So keep on watching guys para makita nyo rin ano-ano nga ba ang pinagbago ng 2024 na Q variant versus 2022 Q variant. So let's go! So let's start guys. Ang 2024 Q variant guys ay almost kahawig na siya ng LTD or yung Legender sa ibang bansa. So yan guys, kung makikita nyo, yan yung LTD natin. Yan. So almost ganyan na siya. Ang pinagkaiba lang is yung kanyang mga safety features, technology at yung ibang specs, no? Then yung kanyang grills guys, mas malaki na yung nasa lower part compare doon sa Q variant na 2022. Then mas maliit naman yung nasa upper part. Then sa fog lamps niya guys, makikita nyo rin na ibang iba na siya, no? Kasi yung 2022 model is parang mas malaki yung honeycomb grill style niya compare dito sa 2024 na kahawig na nga rin ng LTD na maliit lang yung pinaka-housing ng fog lamp. Pero yung sensor niya is nandun pa rin. Nandun pa rin located sa malapit sa ating fog lamps. Then pagdating naman sa side profile niya guys, almost hindi mo manonotice na meron silang pagkakaiba. Pero kung titingnan nyo guys dito sa lower bumper dito sa likod, sa rear bumper, no, meron siyang plastic cladding dyan na black na same din ng sa LTD. At isa pa sa very noticeable dito sa side frame is yung kanyang mags. Kung mapapansin nyo guys, ayan yung mags ng 2024, same din ang sa LTD, while yung sa 2022 is ganito. So yan yung difference ng kanilang mags, pero same size sila, same size pa rin sila na 17 inches, then same size din sila ng kanilang tires. So para sa inyo guys, kung kayo ang tatanungin alin ang mas maganda or alin yung mas preferred nyo, sa akin parehas naman silang maganda eh. So kahit alin, okay sa akin. Comment down below guys kung alin ang mas magandang magsa in between 2022 and 2024 model. So ito nga guys, kapag tinignan mo ng close up, yung kanyang fog lamps is ganito na yung itsura ng kanyang fog lamps sa 2024. While yun nga, yung sa 2022 natin is malaki yung kanyang cover, yung honeycomb grill style. Dito mas simple na lang siya. So para sa akin, mas maganda yung design ng 2022 kumpara dito sa 2024. So nasa sa inyo naman niya kung alin sa inyo yung mas type nyo. Pero para sa akin yung 2022 design na mas preferred ko. Pero kahit alin sa dalawa, no, pareho silang maganda. So yun nga, ito kagaya ng sinabi ko kanina is mas noticeable din dito na same sila ng headlight nung 2022 at saka nung 2024. Then yung nakita nyo dyan, yun yung DRL or yung tinatawag na daytime running light. So parehas pa rin sila. So ito, kapag mapapansin mo to, ito yung makikita mo na Q variant pa rin siya kapag ganito yung headlight. Kasi guys, yung sa LTD, iba yung DRL niya eh. Iba yung itsura niya. So pagdating naman sa interior, guys, is parehas din sila. Pareho silang leather seat, then yung mga chrome handle niya, same pa rin.
Yung ceiling, same pa rin guys sa 2022, gray pa rin siya. Then black yung sa ilalim. Sa LTD kasi guys, ito black out to black, totally black talaga yung interior niya So mas luxurious tingnan yun kaysa dito. Mas sa akin mas magandang tingnan yun. So pero ito, pwede naman ding ipa-upgrade to. So same lang naman siya ng structure. So yung pang LTD na kulay black, pwede mo ring i-upgrade dito sa Q. So maganda rin to kung mapapalitan ng black mo. Pero overall dito sa interior, sa mga upuan, sa mga pinto is same lang siya ng 2022. So ang tingin ko dito guys, kung sa loob ka magbe-base is hindi mo basta-basta mara-recognize yung 2022 model versus doon sa 2024 kasi nga same na same sila ng interior. So punta naman tayo dito sa kanyang dashboard, no? So dito mukhang wala rin siyang pinagkaiba. Ang iba lang dito guys is yung kanyang touchscreen panel or yung infotainment system is upgraded na sa wireless Android Auto at saka Apple CarPlay. So doon kasi sa 2022 model is kailangan pa nating gumamit ng wire kagaya nung sa unit ko. So medyo hassle siya kasi every time na gagamit ka ng Android Auto, kailangan mo pang i-connect dun sa cable. While ito is hassle free, wireless na siya. So mas convenient yun at saka syempre mas maganda yung wala ng mga wire na kailangan. Kasi yung sa unit nga natin is kailangan ko pang bumili ng separate cord, USB cord para lang connect ako doon sa Android Auto natin. Okay? So overall, ang binago lang talaga nila is yung exterior design na ginaya na nila yung itsura nung LTD. So ang marirecognize mo na nga lang na Q variant siya is pag hindi siya two-tone color o kaya kulay gray siya or kulay black. Kasi dalawang kulay lang yung meron ng LTD dito sa Pilipinas Yung two-tone natin na isang white pearl na yung top niya is color black. Then yung isa naman is silver, metallic silver. Then ganun din yung roof niya, kulay black din. While yung sa 2024 na Q variant is wala siyang two-tone color. So doon mas madali mong mara-recognize kung LTD siya or Q variant. Sa loob kasi wala naman silang pinagkaiba ng 2022 model. So sa labas lang talaga sila may binago. Yung speaker nito ganun pa rin, hindi pa rin naman siya JBL Sa LTD kasi guys is naka JBL yung kanyang mga speaker. So yun lang guys ang ating quick review ng bagong 2024 Toyota Fortuner View. So kung nagustuhan nyo itong video to, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. See you sa next video guys. Bye bye!